First fruit. Sabi natin first fruit. Yan, unang bunga ng taon na ating pong may paglilingkod sa Diyos. Now, dire-diretso po tayo. Kumusta po ang inyong bagong taon? Okay, yung mga natutunan tayo sa mundo, hindi natin kailangan ng mga New Year resolution. Ang kailangan po natin ay alamin natin kung ano sinasabi ng salita ng Diyos para magkaroon po ng magandang pagbabago ang ating buhay at direksyon. Diretso po tayo. Ano saan yung una? One. Okay. Pag technique po kayo, dahil ang paksa po natin ngayon ay pinapagatan po sowing and reaping. Sa Tagalog, pagtatanim at pag-aani. Pero sinasabi sa Bible na kung anong tinanim, yun ang kanyang whatever you sow, you reap. Sabi sa Galatians 6, God cannot be moved. Ang Diyos daw po ay hindi natin manadayaw, hindi natin sa malilin lang. Kung ano ang tanim ng tao, yun ang kanyang anihin. Now, sa John chapter 17, verse 18, makikita po natin dyan, sabi nila sa kanyang prayer, in the same way that the Father gave me a mission in the world, I give them a mission in the world. So sabi ni Lord, Ama, kung paano mo ako binigyan ng mission dito sa mundo para iligtas ang mga tao na sumampalataya sa akin, yun doon naman mga sumampalataya sa akin, binibigyan ko sila ng mission dito sa mundo. So napakalaga po ang vision, ang pangitain sa pinagagawa sa atin ng Panginoon. Diyan sa kasunod po, pakitayin mo sa vision is a capturing an idea or a clear picture of what can be in the future. To prepare the present to begin to act towards it. Napakahalaga po makapture natin ang vision. Makita natin, makuha natin ang pangitain binibigay sa atin ng Panginoon, yung malinaw na picture para po sa ating future. Ang Lord ay nagpakita sa akin ng vision, ng static vision, noong year 2000, na ang base camp ay, ano daw ang base camp? Ang base camp ay pagpapalain, dadayuhin, at pagmadalingan ng mga magagawang mananampalataya. So, three things ang meron: blessings, yung tao na dadayo dito para mag-aral dito ng salita ng Diyos, at ang tao ay, ang lugar na to ay magiging sending workers. Okay po. Yun ang vision na nakita natin ng year 2000 pa. So, may isang 25 years na. So, dahil ang vision po ay hindi po natin malinaw na nakita, kaya nahadlangan ang future natin. True fulfill, present to begin to act. Sabi po dito, toward it. Ibig sabihin, pag nakita natin malinaw ang vision, at ito ay nakita natin mabuti, maipipresent natin ito, maiisa sa buhay natin ito, madaling magawa. So, ang kasunod, sabi na, vision is a mental picture of your future. So, ang vision ay dinagay sa ating isipan para makita natin para hanggang kinabukasan. Sino po sa inyo alam niyo na ang inyong bukas? Ano ang mangyari? So napakahalaga po ang vision. Dahil ang may vision na tao, yan lang magpapatuloy. Kung hindi po ako nakakita ng vision sa Panginoon ng taon yun, hindi po ako magtutuloy dito. So nung pinakitaan ako ni Lord ng vision na yun, lahat ng aking ministry sa baba, iniwanan ko po lahat. Allowance, lahat. Dahil nakakita ako ng vision, dahil ang base camp ay mayroong future. Sino ang future? Kaya dahil ang bakit ang church na to, kahit anong mangyari, nananatili ito. Okay. So, yan po ay mental picture. So, ang vision, next, vision is the unveiling of God's plan for your life. So, ang vision ay kailangan, ito yung nakatago ng Diyos para makita natin para sa ating buhay. So pagka ang mga nakatagong pangitain na gusto nyo sa ating buhay, kayo makita. Then makasunod, God has given you a life vision in a purpose. But you can't fulfill the vision until you clearly see it. So ang Diyos ay nabigay sa atin ng pangitain na merong layunin. Pero hindi natin ito mapufulfill ang vision na ito, malibang makita natin ito ng malinaw. So kailangan ang vision na pinagagawa sa ating Lord, ang mandate ni Lord sa atin, ay malinaw na makita natin. Sabi po dito, nothing is as big as it is
It is always a big as you see it. So walang malaki. Pero kapag nakita mo gaano makalaki, pag nakita mo ito, magiging malaki lang ito pag nakita na natin. So, vision is a seeing the things that you think. So, ang vision ito po yung makita natin kung ano yung ating mga iniisip. Sino po sa inyo nakakaisip ng mga malalaki? Halimbawa, nakita mo ba ang sarili mo na ikaw ay, ako po ng bago, nakita ko ang sarili ko na nag-impress sa maraming tao. Kahit kumakain ako ng lugaw, nakikita ko ang sarili ko, na which is ayaw ko yun, ang type na yun. Ayaw kasi mong pastor. So nakikita ko ang sarili ko sa pader, na mapanood ko ang sarili ko sa pader, nag-impress sa maraming tao, maranasan yun talaga. So, kayo ba may nakita ko bang sarili mo na ikay maulat, magandang buhay, ikaw ay nakakatulong sa maraming tao? So yun yung mga things na vision na maaaring pinapakita sa atin ng Panginoon. Some people, kasunod dyan, have dreams but not vision. Yan, dapat maklaro po natin yan. A vision is a dream that can be implemented. It's specific. Nothing becomes dynamic until it becomes specific. Ano ibig sabihin? May mga tao mayroong panaginip. Sino ba panaginip? Pero hindi po yun vision. Hindi po yung pangitain. Ang vision ay isang panaginip na kailangan ma-implement. Tiyak. At magiging dynamic lamang ito, malibang ito ay maging tiyak. Maging specific yung vision na yun. Ang kailangan po natin, makita natin yung specific na mandate ng Panginoon. Sino word mandate? Pag sinabi po natin mandate, yun po yung mandato sa Tagalog o sa Spanish mandato. Yun yung malinaw na pinagagawa ng Diyos sa tao. So, tingnan po nyo, why in the mandate matters in the church? Bakit mayroong mandate ang Diyos? Ang mga alagad na una ay binigay ni Lord ng mandate. Isunod po nyo, Matthew 28 verse 19 to 20. What is the mandate? Ang mandate sabi niya, therefore go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ano pang mandate? Reaching. Anong gagawin sa reaching? Gawing alagad yung tao. I-reach. Sino ba i-reach? Maabot siya. At anong gagawin? Gawin siyang alagad. I-commission. Ibig sabihin, mabaptize talaga siya, maging alaga siya, alam niya na maliligtas siya. Sino una? Reaching. Then pangalawa, teach these new disciples to obey all the commands I am giving you. And be sure of this, I am with you always, even to the ends of the age. Ang pangalawa ay equipping. Equipping, meaning to say, intentional discipleship. So, ibig sabihin, reaching and equipping ang mandate ni Lord. Hindi lang po reach. Patanggapin ganun pagkatapos wala na. Patapos po siyang patanggapin ni Lord, malaman yung ligtas siya, ang kasunod po ay equipping. Sino word equipping? Kailangan po siyang ma-equip. So, pakita po natin, yung mandate ni Lord sa atin, ang mandate ng kingdom ni Lord sa atin ay reaching and equipping. Reach and equip. Yan po yung ating mandate. Sino word mandate? Yan po ang vision ng Diyos na gusto niyang mangyari sa atin. Magkaroon ng reaching and equipping. So, ibig sabihin, after na-reach tayo, ang kasunod po niya, kailangan ma-equip tayo. Bakit? Kasi, sinusuko tayo ng Panginoon sa misyon. Sabi ni Lord sa kanyang prayer, sa John 17, ang sabi niya, kung paano sa sinuko ng Ama, para sa misyon dito sa mundo, ay hindi naman yung mga na-reach dito sa lupa at equip, ano na mangyari? Sila din ay ma-send sa mission. Ano yung mission? Isagawa ang mandate ng Lord. Anong mandate ni Lord? Reach and equip. O reaching and equipping. So kaya nga po ngayong taon, dahil first Sunday, pinapagatan ko pong sowing and reaping ang ating paksa ngayon. Pagtatanim at pag-aani. Which is,
Matthew 28 din yan. Rich, in-equip din po yan. Ang kagandaan nga lang po dito sa pagsara natin sa verse, tingnan po yung verse. Those who plant in tears will harvest with shout of joy. And they weep as they go to plant their seed, but sing as they return with harvest. Sabi sa Tagalog, yung mga nagtatanim na mayroong pagtangis, mayroong pag-iyak, ay mag-aani ng buong kagalakan. May sigaw pa nga eh. Sila daw po na nagdadala, tingnan po nyo dito sa Bible na ano, dito sa Bible na to. Sabi niya, those who sow in tears will reap with cries of joy. Ito matindi. Yun daw po mga naghihirap sa pagtatanim, sila'y aani na mayroong pag-iyak at kagalakan. Naranasan niyo ba yung umiiyak na tumatawa? Kaya pa? Di ba yung iba sabi niya, iiyak siya pero tumatawa siya. Ano ba yun? Ito yung iyak ng kagalakan. Nakakita na ba kayo ng tears of joy na tinatawag? And those who go forth weeping, carrying sack of seed. Ito yung mga taong, yun po mga bumahayo na umiiyak, dala-dala ang sakong binhi. Ano daw? Will return with cries of joy, carrying their bundle shapes. Matindi ito. Ito daw pong mga magtatanim na mayroon pong sako-sakong binhi. Uuwi daw po silang umiiyak sa kagalakan, dala-dala po ay bundle shapes. So, gusto po ba natin ito? Amen. So, wala tayong magiging kagalakan dito sa church natin hanggang walang nangyayaring sowing and reaping. Gusto po natin umani? Amen. Magtanim tayo. Gusto natin umani ng kaluluwa. Ano gagawin natin? Ano sabi sa verse 6? Magdala tayo ng sakong binhi para itanim na may kasamang pag-iyak. Dahil once na naitanim, ano mangyayari? Tutubo po yun at magkakaroon ng harvest. Ano sabi sa harvest? Bundle shapes. Sino gusto doon? Amen. So ang church na ito, lalabog po tayo sa dami. Okay, spiritually, lalabog po tayo. Lalabog tayo kung tayo lahat ay marunong magdala ng binhi. Marunong tayong magtanim ng salita ng Diyos sa tao. At pag naitanim natin ang salita ng Diyos sa tao, what happened? Tutubo po yun sa Kanya. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos sa Isaiah, ang salita ng Diyos na naitanim, hindi uuwing walang dala. So pag naitanim natin ang salita ng Diyos, hindi maaaring hindi tumubo. At pag tumubo, ma-harvest natin ang tao. Anong sabi sa Bible? Meron tayong tears of joy. Sino gusto magkaroon ng tears of joy? Yan sabi ng libro. Kaya sabi niya, kaya maganda ang pagsama natin ngayon. So ito yung isang klase ng motivation natin. Kaya ngayon, start tayo mamaya. Yung ID mamaya, yung manakasit mamaya sa ID. Si Natiging, si Sarah, wala man si Aisel, tuloy. Di humamol siya kung kailangan. Tapos Sister Win sa kasi Ate Bing, mamaya. Dito pa si Ate Bing. Ayun, mawawala kayo. So makikita po natin, and then susunod na si Jaira. Next week. Ayusin po natin yung schedule natin. Merkulis, meron po nakasalang dalawa. Bakit? Kasi po, kailangan tayong ma-equip para sa pagtatanim. Pero hindi madaling magtanim. Amen? Kasi sabi dito, merong tears. Sino mo tears? May iyak. Iiyak na talaga kay Lord. Kung baka ngayon, gusto natin mag-harvest ng kaluluwa. Gusto natin ma-harvest ang mga tao para sa Panginoon. Amen? Hindi madali yun. Kailangan natin magtanim. At bago tayo makapagtanim, tingnan mo nyo yung nagkakaingin. Bago sila makapagtanim, anong mangyayari? Maglilinis muna. At sa paglilinis, madali hindi. Tagas pawis mo doon. Magpapawisan mo doon lahat. At may kasamang pag-iyak yun. Gayun din naman, kung ngayon, gusto mong ma-harvest ang iyong pamilya sa Panginoon,
kailangan matuto kang lumuha kay Lord. Amen. At hindi ka lang marunong umiyak. May dala ka rin simpleng binhi. Anong binhi mo? Yung salita ng Diyos na natutunan mo, na kaligtasan, ibahagi mo sa Kanya. Prayer with tears is not enough. Ang panalangin na may pag-iyak ay hindi sapat. Hindi pa rin maliligtas ang tao. So anong kailangan? Taniman mo siya. Huwag mo na problemahin kung tatanggap o hindi. Ang mahalaga, dala mo ang tanim na itanim mo. Dahil hindi mo problema ang magpatubo. Hindi mo rin problema ang magpalago. Ang Diyos kasi ang gumagawa noon. Ang trabaho lang natin ay magtanim at mag-harvest. Sa Mateo, sa Monday, ang sabi, mag-reach at mag-equip. Yun ang trabaho natin eh. So makikita po natin, napakahalaga ang memorable po sa atin ang Psalms 126 verse 5 to 6. Na sowing is not easy. Meron po itong sakripisyo. Meron pong pag-iyak. Ngayon, kung tayo po ay sincero sa ating pamilya, ako natutuwa ako sa mga gubat nung bagong taon, nakita po silang lahat, masaya sila. At sila po ay nagpa-bless. At ang sabi niya, pinagpala talaga tayo ng Panginoon. Totoo naman talaga yun eh. Yung mga nakulong, nakalaya. So makikita natin, it's time to sow. Panahon para sila ngayong puntahan at taniman. Hindi mo alam. Hindi mo ba alam si Tubay nag-i-encounter ngayon? Do you know? Wala. Pero alam ko. Hello. Yung kapatid ni Marley, yung kuya niya, nag-i-encounter ngayon. Ewan ko anong session na. Hindi ma-harvest yung kapatid mo. Now, mga kapatid, it's time po na tayo po itong magtanim ng salita ng Diyos na may kasamang pag-iyak sa Panginoon. Ang target natin ngayon, ang goal natin ngayong year na to ay maaari. Meron na po tayong 25 disciples na progress. So, matapos ang taon, meron na tayong 100. Amen. 100 disciples, hindi attender lang. Lahat sila ng ID, lahat ng devotion. Devotion check. Basta ang devotion po ninyo, hindi ko nakikita yung mga devotion, walang report, walang number mamaya, i-recognize ko po yung mga nagpapamonitor. At yung mga nagpapamonitor na walang day, tawag ito, walang bilang o anong bilang, ay hindi ko muna mababanggit mamaya. Susunod na po. Pag ginawa na po natin ang ating tungkulin na iayos ang ating devotion. Kasi, kung hindi tayo devoted sa Word of God, anong itatanim mo sa iba? Kung wala kang devotion, no devotion, wala kang isi-share, wala kang itatanim, wala kang binhi. Nakakita na kayo ng magkakaingin, nagkaingin, naglinis na, pero wala namang binhi. Tanong, mangyayari hindi? Walang binhi. So ang tao, bago magkaingin, meron siya nang-prepare na binhi. So ang tayo, kung gusto natin mag-harvest ng kaluluwa, first thing na dapat magawa natin, binhi. At ang binhi natin, na salita ng Diyos, makukuha natin sa ating personal na devotion. So yung personal devotion kung araw gabi, kung katamaran natin yan, ano pwede natin itanim sa iba? Wala. Kasi, kung ano ang buhay natin, yun ang pwede natin i-insist sa iba. Hindi mo pwedeng i-insist ang buhay ng iba. Tulad ng ibang ginagawa nila, nag-aaral ng salita ng Diyos, pero hindi naman pinamumuhay. Bakit kung tinapag-alaga mo, ano ba natin ngayong umaga, ang klase ng itinuturo ko ngayon. So matuto tayong bungkalin ang ating sarili. Tingnan po nyo sa Hosea. Hosea chapter 10 verse 12. I said, sabi mo ng Panginoon, sabi ng dyan, plant the good seeds of righteousness and you will harvest a crop of love. Blow up the hard ground on your hearts. For now is the time to seek the Lord that may come shower righteousness upon you. So ang una dapat nating tingnan dito, bungkalin natin ang ating sarili. Yung hard ground ng ating sarili, yung hard ground ng ating puso, yung matitigas na parte ng ating puso na hindi magalaw-galaw, araruhin na natin. Sabihin natin araruhin. Bungkalin.
Gamitan na ng spiritual na traktura. At sabi dito, bakit? It's time. Ito daw yung panahon na kailangan hanapin natin ang Panginoon. At yung hindi pa marunong magdebosyon, kailangan hanapin niya, aralin niya, pagpaturo na kung paano magdebosyon araw at gabi. Kasi marami naghihintay sa iyo. Ano naghihintay sa iyo? Yung mga mahal mo sa buhay na kailangan din makakilala sa Panginoon. Hindi mangyayari ito hanggat hindi nagaganap ang vision sa atin. So yung future ng ating mga mahal sa buhay, hindi magmamanifest until na tayo po ay magbungkal ng salita ng Diyos o tayo mismo magbungkal ng salita ng Diyos. Tayo marunong mismo ano ibig sabihin yan? Ang bata, hindi pa yung marunong magsarili. Minsan ngayon, ako, sinusubuan ko pa. Hindi pa yung marunong magluto. Hindi pa yung marunong magsaing. Hindi pa yung marunong magsarili. Maligo nga ng sarili kung ano-ano pang ginagawa. So bata yun. Tayo kung tumatagal na, kailangan natin magluto. Sabi nga ni Pastor Santerio, ang bata, pag 3 taon na at hindi lumakat, may problema ang bata. Ang sabi niya, gayon din naman, ang isang tumanggap kay Kristo na hindi natuto sa loob ng 3 taon, may problema yung tao o may problema yung nagtuturo. So kaya, within 3 years, ma-raise up tayo as a disciple ng Panginoon. Yan po ang pinaka-time frame ng isang bagong alagad. Na siya ay ma-reach, pagkatapos ma-reach, within 3 years, siya po ay malabo na, marunong na siya magsarili. Ano ibig sabihin niyan? Kumbaga sa kusina, marunong na siyang magluto. Marunong na siyang dumiskarte. Naturuan na. Ngayon din naman tayo mga kapatid dito. Mula ngayon, within 3 years, alam na natin gawin ang devotion na kapag ID na tayo. At dahil dyan, makagamit tayo ng Panginoon sa iba. Na ang ating mismong personal na devotion, pwede natin i-share sa Kanya. Amen po ba? Kaya natin magpatanggap ng tao sa Diyos. Ang unang makikita natin maunang nilang makikita sa atin kapag tayo nag-devotion, number 1, integrity. Ano yung integrity? Yung katapatan natin, yung pagiging honest natin. Yun ang unang bagay na makikita nila. At dahil doon, pag nakita nila, ito, dati ito, suga pa ito. Pero ngayon, nakikita mo. So yung ating pagtotoo, yung ating integrity, ang number 1, hihimok sa kanila. Kaya pag nagsabi tayo ng devotion, automatic tatanggapin nila. Amen. Maniniwala sila kasi ganap sa iyo. Pangalawa, yung ating humility. Yung ating pagpapakumbaba. Yung ating mababang loob. Isa yun sa makikita nila. And the third, yung ating pagiging generosity. Yung nakikita sa kapila ng tinutulong mo sila. Kasi, natuto ka sa salita ng Diyos, yung mga natuto natin sa devotion, 1 taon ka lang mag-devotion, nabasa mo yung Bible, marami kang matututunan doon sa 3 bagay na tinutuloy ko. Sapagkat ang 3 bagay na ito na sinasabi ko, ang paraan para makaakay tayo ng kaluluwa, yung ating integrity, yung ating humility, at yung ating pagiging generous. Siyempre, kapag aakay ka ng kaluluwa, lahat ng paraan gagawin, tutulungan mo. Kasama mo yung pagtutulong. So sabi dito, una muna yung sarili natin. Ang sabi ko dito, bungkalin natin ang ating sarili. Sabi ko sa Hosea, because it's time na hanapin natin ang Panginoon. Seek the Lord day and night in your personal devotion. Magkaroon ka ng sariling Bible, magkaroon ka ng sariling mong notebook, magkaroon ka ng ballpen. Alas 4 pa lang madaling araw, kung kaya mo, bago na. Iba ang nag-devotion ng madaling araw. Humangin ang gabi ng malakas. Iba na po yung nagigising ng maaga. Yung mga kumukuha ng gato, wala na silang inabutan. Katitik na lang. Nauna ako na sila. Kaya mag-devotion ako. Mag-devotion pagka devotion. Humangin ng malakas. Naglaglagan ng mga sana ng mahogani. Gato niyo. Hindi nakatampak po sa ilid ko. Ako may gato. Gising ng maaga. Seek the Lord. Bungkalin natin ang ating sarili. Yung salita ng Diyos, hanapin natin ang kalooban ng Panginoong araw at gabi. Sa pamamagitan ng ating
pagbabasa ng salita ng Diyos. Tingnan nyo, Galatians chapter 6, verse 7 to 9, sabi niya, don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. So sa verse 7, huwag daw tayong madaya. At hindi natin madadaya ang hustisya ng Diyos. Sabi niya dito, ang Diyos hindi natin madadaya. Kung ano ang ating tinanim, yun lagi ang ating aanihin. Pag hindi natin tinaniman ng mabuti ang sarili natin tungkol sa devotion ng salita ng Diyos, yun din ang aanihin natin. Tingnan sa verse 8, those who live only to satisfy their own sinful nature will harvest decay and death from the sinful nature. But those who live to please the Spirit will harvest everlasting life from the Spirit. Sa Tagalog, yung mga taong ang pagtanim sa sarili para lang sa kasiyahan ng kanilang sarili, sa kasalanan, magha-harvest ng kamatayan, decay. Dahil sa kanilang sinful nature, kaya sila mamamatay. Yun ang tanim nila eh. But those, sabi niya, yung mga tao na muhay ayon sa Espiritu, mag-harvest daw po ng everlasting life mula sa Espiritu ng Diyos. Buhay na walang hanggan. Kaya, panahon na para bungkalin natin ang ating sarili, ang ating puso sa salita ng Diyos para magamit tayo ng Panginoon sa pagtatanim at sa pag-aani. Masarap mag-harvest. Amen po ba? Amen. So verse 9, so let's not get tired of doing what is good. At just right time, we'll reap a harvest of blessing if we don't give up. Sabi niya, kaya huwag daw tayong mapagod. Huwag tayong manghinawa. Huwag tayong manghihina sa paggawa ng mabuti. Sapagkat darating sa tamang panahon, tayo daw ay aani o mag-harvest ng pagkabala kung hindi tayo sabi niya, kung hindi tayo mag-give up. Sabi mo sa kasabi mo, katabi mo, don't give up. Don't give up. Naalala ko po yung kung sikat na salitang don't give up na nangyari po sa Great Britain nung panahon ni George Washington. George Washington ba yun? Basta po yung naging Prime Minister ng Great Britain. Isa po siyang estudyante sa ganitong face camp, upland area, sikat na eskwela, doon siya nag-aral. Mula po, primary, elementary, doon siya nag-aral. Dumating pong panahon na naging Prime Minister siya ng Great Britain. Nung siya po ay Prime Minister na-invite po siyang mag-speak doon sa eskwelahin na yon na kanyang pinag-aralan kung saan siya nag-aral. Nung siya po yung tumayo na, at welcome siya, dahil mo siya galing. At nung siya po yung magsasalita na, ang lahat ay tahimik. Sapagkat inaabangan po nila yung mga salitang bibitawan ng Prime Minister na galing doon nag-aral, na pwede nilang makuha. Siyempre, galing po siya doon, isang hindi sikat na eskwelahan, naging Prime Minister ng Great Britain. Biro mo yung success niya, gusto nilang malaman kung paano nangyari yun. Kaya nung siya magsasalita na, tahimik ang lahat. Sabi nga niya, kahit umulog doon ng karayo, maririnig ng karayo eh. Tahimik ang lahat. Alam mo ang sinabi ng Prime Minister, sabi niya, mga teachers, mga nasa faculties, mga magulang, mga lalaki at mga babae, mga estudyante, katulad ko noon na dito nag-aral, ang masasabi ko lang ay tatlo. Don't give up. Don't give up. Don't give up. At siya ko'y bumaba na. Tatlo lang sinabi. Pero yung tatlong salitang yun, nakamarka po yun sa eskwelahan nila. Sabi po ng Prime Minister ng Great Britain na dito nag-aral, huwag tayong susuko. Huwag tayong susuko. Huwag tayong susuko. Nalala ko po yung nagturo sa amin yung professor namin sa TESDA. Nag-aaral kami sa TESDA ni Michael. Ayaw ko na, suko na ako, dugo na ako, tako sa kaaral. Pero mo, aral na yan, mamaya exam, oral,
written, oral, actual. Dudugo talaga utak mo. Hindi ko na kaya. Sagat na yung utak ko, wala na talagang maibigay. Ano sinasabi ko nung teacher? Huwag kang sumuko. Pinag-aaral kayo ng gobyerno, libre, tapos susuko kayo. Sabi nga naman. Walang ganun. Ang galing niya mag-motivate. Ayaw ko na eh. Sabi ko. Hindi na si Michael na lang. Sabi niya, nakita ko si Michael, pag ako sumuko, si Michael susuko din. Naalala ko sinabi ni George Washington. Nung si Winston Churchill pala, hindi si George Washington. Si Winston Churchill ang Prime Minister. George Washington pala, First President ng Amerika yun. Okay, sorry. Winston Churchill. Don't give up. So madaling salita, nung nakuha ko po yung tatlong salita yun, hindi na ako sumuko. Madaling salita po, nakatapos kami at kami po ay naging in situ. Meron kami license. Kalungkutan nga lang, hanggang ngayon, yung in situ ko, paso na. Wala na. Pero meron akong tinapos. Sabi na, don't give up. Sa talatang ito, sa mga sa Galacia, huwag tayong sumuko sa paggawa. Sa pagbubungkal ng sarili. Kasi pag nagbungkal tayo sa ating sarili ng salita ng Diyos, araw at gabi, at naitanim nyo yan sa iba, pagkabit. Sino po sa inyong gustong buwin ang family? Ang pamilya? Amen. Ang panalangin at pag-iyak sa Diyos ay hindi sapat. Ang kailangan sila ay mataniman ang salita ng Diyos. At para sila mataniman, dapat mayroong ka dala. Mayroong kang binhi. Sabi sabay, binhi. Mayroong kang word of God. Okay. Next. Tinan po nyo. Tuloy tayo. Sa Lucas, diyan mabasa natin. Sabi Lucas chapter 8 verse 4 hanggang 7. Tingnan nyo. One day, Jesus told the story, a large crowd that gathered from many towns as to hear. So, nung si Lord nagtuturo, piniliputan siya ng mga tao na makikinig sa Kanya. Verse 5, nagbigay si Lord ng illustration. A farmer went out to plant his seed. As he scattered it across his field, some seed fell on the footpath, where it was stepped on and the birds ate it. Sa verse 5, nung siya po ay yung magsasaka, dala-dala po ng bini, meron pong hindi sinasadyang nahulog sa daanan. Sabi daanan, nahulog po yung binhi doon. Dumating yung mga ibon at kinain ang binhi. Okay, nakain. Sa paliwanag ng Panginoon, ang kumuha ng binhi, yablo. And then verse 6, sabi niya, other seed fell among rocks. It began to grow, but the plant wilted and died for a lack of moisture. Yung iba po daw nahulog, hindi po nataniman, nahulog sa mabato. Madaling tumubo, pero hindi tumagal kasi nung matuyo, patay. Wala nung kasi supply na tubig. So makikita po natin, ang maliwanag nyo dyan ay yung mga taong natanim na, yung mabatong tao, kaya nga kanina sinasabi ko kanina, cultivate natin ang sarili natin. Yung mga mahirap sa buhay natin, i-cultivate natin para malagyan tayo ng hulugan. Panahon na para natin siguro. Pagka mabato, ang buhay ng tao, yung puso ng tao, madaling tumubo ang salita ng Diyos. Tatanggap, iiyak, luluha, lahat na yan. Pero pagkatapos, dahil sa kunting pagsubok, dahil walang word of God, sabi natin, walang word of God, madaling natuyo. Dahil walang sumusupply, walang planting, walang tubig, walang word of God. So, anong nangyari? Tuyo agad. Yan ang karanasan ng base camp noong 1983 pa. Ang sinasabi ng pastor sa kanila noon dito noon, 120 tumanggap. Dami agad. Ang sabi ko ng founder ng PMC nung makapunta dito, si Pastor Gregorio Kainglet, ang mensahe ko niya, huwag maging ningas, pugon. So dahil ito ay tumanggap, marami tumanggap, pero dahil walang salita ng Diyos, within 3 months, ang story ko, inarap ko ang story ko 3 months, may 1 month, 3 months, hanggang 2 years, nawala na.
Why? Because walang word of God. Ito itong nakalagay dito. So, bakit ko pinamasa to para makita ninyo ang mandate ni Lord kung ano dapat gawin. Verse 7, I will seed fell among the thorns and grew up with it and choked out the tender plants. Ang iba daw po ay nahulog sa madawak. Nang tumubo, ang sabi ko chok, nasakal ng mga dawak yung binhi na tumubo. Hindi lumago dahil nasakal po siya na abala po siya ng ibang tanim. So masukal. Kaya hindi lumago. Mayroon ganyan na mga na tumanggap sa Lord, tumubo yung salita ng Diyos pero hindi lumago kasi daming sukal. Sakal. Hindi nalinisan yung taniman. And then, yung dulo, anong verse na yan? Parang hindi yata nalagay mo sa ata. Nalagay mo sa ata. Okay. Pupunta tayo sa luto. Lucas ba yan? Lucas chapter 5? Chapter 5 para saan? Verse 8. Chapter 8. Sorry. Gusto makita po natin Luke chapter 8 verse 8. Okay, tingnan nyo. Verse 8. Still other seed fell on the fertile soil. Sabi, fertile soil. This good seed grew and produced a crop that was 100 times as much as had been planted. When he had said this, he called out, anyone with ears to hear should listen and understand. So dito po, sa verse 8, sinasabi dito, yun ang ibang tinatanim sa matabang lupa. At ang sabi dito, siya lumago at umani na 100 times. So sa bandang dulo, sinabi ng Panginoon, yung may pandinig, anyone with ears, sabi niya, kailangan makinig at unawain ito. Naintindihan man natin mga kapatid. So sabi ko dito, yung mga may pandinig, makinig. So anong ibig sabihin ito? Sa Lucas, ang pagtatanim at ang pag-aaning, what it means. Ang pagtatanim at pag-aani is your intentional. Sinagot intentional. Intentional talaga natin magtanim at mag-ani. Napansin nyo, hindi intention na matanim sa daanan. Walang magsasaka magtatanim talaga sa daanan. Amen? Walang magsasaka magtatanim sa batuhan. Dahil alam niya, hindi lalago yun. At walang magsasaka magtatanim sa dawagan. Hello? So ang magsasaka, ang tunay na magsasaka, magtatanim saan? Sa matabang lupa na nalinis na. So anong ibig sabihin nito? Ang paglago ng simbahan, hindi tsamba. Intentional. Sino word intentional? Ang pag-harvest, kailangan intentional mula sa pagtatanim. So kinakailangan kung gusto mong mawin ang iyong pamilya, hindi lang puro panalangin ang pag-iyak sa Diyos sa prayer meeting. Intention mo na siya ay maligtas, animan mo ng salita ng Diyos. Hello. Amen. Sabi natin sabay-sabay ng malaking Amen. Amen. So gagawa ka ng paraan na siya masiran talaga ng salita ng Diyos sa ayaw niya, sa gusto. Parang ginawa ko sa kapatid ko. O ito, sa ayaw sa gusto mo, sisiran kita. Kasi ganito yan eh. Marami akong ginamit na talata na hindi connect, pero kinunik ko. Halimbawa, ganito kasi yan, tol, sabi ko. At sabi sa unang Timoteo 5, talata ganito, na ang sino mang hindi kumagalinga sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang kasambayanan o kamag-anak, lalo na sa kasambayanan, ay tumatalikod sa pananampalataya at mas masahol pa sa walang pananampalataya, ay mananampalataya ako, hindi kita kinalinga, hindi kita, ang tawag doon, minasakitan, para makilala mo Panginoon. Ano daw ako? Mas masahol pa ako sa walang, kasi makasarili ako. So hindi ako papaya, kahit ano gusto mo, sisiran kita ngayon. Gumamit ako ng mga tanong na ganito, sabi ko, Nang, sabi ko, Inang, Ruwena kasi ang pangalan, ang palayaw, Inang.
Sabi ko na, kung ikaw'y mamamatay ngayon, sabi ko sa kanya, gaano ka sure na sa langit ka pupunta, at ano ang pinagbabasihan ko, at gaano ka tiyak na hindi ka pupunta sa impyerno? Anong sagot niya? Hindi ko nga rin alam yan. Ang sabi ko sa kanya, yan ang pagkakaiba natin. Ako alam ko, ikaw hindi mo alam. Anong sagot niya? Ay, Inoy, Manoy kasi tawag sa akin. Inoy, hindi mo pwedeng ilihim sa akin yan. Ngayon mismo sabihin mo sa akin yan. O di, pagkatapos nun, anong ginawa ko? Naglinis muna ako. Nung ready na siya, Inoy, huwag mong lilihim sa akin yan. Ano na yun? Ready na, tataniman ko na siya. Tinaniman ko siya. Yung araw na mismo yun, sabi ko, ngayong araw na to, tatanggapin mo si Kristo bilang yung tagapagligtas. Patatawarin ka ni Lord sa lahat ng kasalanan, kasama ka na sa mga naligtas. At pagkatapos yan, magmamumuhay kang ayon sa kalooban ng salita ng Diyos. Ano? Parang siniko lang yan. Ano? Baba tayo sa bako? Punta sa bakit? O, sabi ko ngayon, tatanggapin mo. O, kung tatanggapin mo ang Panginoon, yung kapulo, pikit ang mata, sumunod sa panalangin. Iyak siya, tanggap siya sa Panginoon. From that moment, nasa Panginoon na siya. At ngayon, magagawa po siya ng church kasama ang nanay ko. Na mga kapatid, ganyan po. Intentional. Hindi po yan tsampa. Ang pagkaligtas ng ating family, ng mga tao na gusto nila na pagmisyonan natin, hindi po yan tsampa. Yan po ay intentional. Sino po intentional? Ang pagkakaingin, ang pagtatanim ay intentional. Hindi yan pwedeng magkaingin na wala kang binhi. Kaya ka nang kaingin dahil intention mo talaga magtanim at intention mo rin mag-harvest. So mga kapatid, ngayong taon na to, kung gusto natin lumago ang church, it's time na ang sarili natin ang unahin natin. Pagkatapos, isunod po natin sila. Dahil anong sabi ng Bible sa Kawikaan, chapter 11, verse 20? The seeds of good deeds become a tree of life. A wise person wins friends. Ano sa Tagalog yan? Ang mabubuting binhi, pag naitanim, ay nagiging puno ng buhay. Hello? At yung matalinong tao, nag-win ng kaluluwa, ng kaibigan sa dito. Ang wise person, sabi niya, wins friends, o wins souls. Gusto mong maging wise? Gusto mong maging matalino sa harapan ng Panginoon? Pag-akay ka ng kaluluwa. Pero before mo magawa yan, dapat ikaw mayroon kang binhi ng dala. Hello? Mayroon kang Word of God. Kaya mag-start tayo sa devotion, mag-ID, mag-intention ng discipleship, dumaan po tayo sa process na itong pinapadaan po lahat. At makikita po ninyo, gagamitin ni Lord effectively. Anong kasunod? Sabi po dyan sa Daniel. Anong sabi ng Panginoon sa Daniel? Chapter 12, verse 3. Those who are wise will shine as a bright as the sky. And those who lead many to righteousness will shine like star forever. Yung daw kung matalino ay magliliwanag na parang tala sa langit. At yung magdala ng kaluluwa o ng tao sa katwiran ng Diyos ay magliliwanag doon na parang bituin magpakailanman. So hindi mo na kailangan sumali pa sa starstruck o magpa-star. Magkakay ka lang ng kaluluwa sa Panginoon, star ka na. Hello, kumusta ang magiging mga star? Hello. Remember, ang sabi po ng Lucas chapter 15, libo-libo o milyon-milyong anghel ang nagdirirong sa langit dahil sa kaluluwa nagbalik loob sa Diyos. Ano kaya ang reward doon sa mga ginamit ng Diyos? Di mo ba alam, sinabi ng kasulatan, kung malala yung chapter, yung buong na ang nakapagkasa si Jacob, ang nakapagpabalik ng isang taong makasalanan na nakapagpabalik sa Diyos ay nagligtas ng kaluluwang iyon. Anong sabi po dito sa Judas chapter 1? Nandiyan ba sa Judas, ang sabi po niya, isang chapter lang naman yan, verse 23. Rescue others by snatching them from the flames of judgment. Ang sabi po dyan, sa iba apoy. So, ang ginamit dyan, rescue.
iligtas daw po natin, agawin daw po natin sila sa nagniningas na hatol. Show mercy to, sabi niya, show mercy to steal others. Habagan po natin sila, but do so with great caution, hating the sins that contaminate their lives. Iligtas daw natin sila, habagan natin sila, pero mag-ingat na huwag tayong mahawaan ng kanilang kasalanan na nakakasira ng kanilang buhay. Napansin po ba ninyo? Paano ba tayo magligtas ng iba? Madala natin ang tao sa Panginoon. Siguruhin natin tayo ang maka-impluensya at hindi tayo ang ma-impluensya nila. Hello? Amen. Yung iba nag-mission nila ang kanilang mga dating kainuman, minisyon nila makakabalik sa Panginoon. Pero bandang huli, hindi na nakabalik. Kasi yung nag-mission, yun ang na-influensyang bumalik sa maling buhay. Mas malala pa. Bakit nangyari yun? Tanongin niyo ako, bakit nangyari yun, Pastor? Lakasan niyo, bakit nangyari yun? Bakit nangyari? Walang devotion. Hindi daan ng process. Hindi nag-ID, hindi na-disciple. Yan ang dahilan. Bago ka maging member ng rescuer sa barangay, mayroon po yung training course. Kaya sa susunod na linggo, pag-aralan natin ang training na ito na sinasabi ng Panginoon. Amen. So sana po nag-bless ko kayo ng umaga.